Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula December 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, ano to? Three of Pentacles, Four. Ace of Cups, Temperance. Ito yung relationship natin. May someone na nagko-contemplate kung i-workout pa ang connection. Ang probably outcome nito ay i-workout kasi may temperance. Reconciliation. O sabihin natin new romance to in a way na single. Halimbawa single. May nagko-contemplate dito kung i-workout ang connection. Mukhang magiging sila dito. Kung in a relationship nagkakaproblema, maayos pa. Kung ex, wala. Walang indicator ng ex dito. So, ngayon, babae yung Veda natin. Kung di siya single siya eh. Kung di siya single, biyuda. Kung di biyuda, ito yung ex-wife, ex-girlfriend ng lalaki. O, feminine energy to. Kung di man literal na tao. Teka. Ano to? Chariot, the devil, Four of Wands. Maganda ko ito yung nandun. Ito nandito, pero baka ganun. Magsasaya naman. Pero nandito yung the devil. Ano to? Hindi naman pag sinabing the devil eh, evil agad. So, pwede rin naman siyang pleasure, di ba? Kasi, ano ngayon? Christmas, di ba? Season. So, maraming celebration. Pupunta kayo doon sa lugar na magkukos ng pleasure nga o happiness, extreme happiness. Kasi ano to eh, high. Basta the devil extreme. So, sasama din yung self-indulgence. Mag-ingat. Kasi anything na sobra, nakakasama. Diba?
So, dun sa pupuntahan ng iba sa inyo, syempre nandyan yung alak, o anything na alam nyo sa sarili nyo, magbibring ng pleasure, pero in the end, may kapalit na toxicity, mga substance, etc. Mga ganun, alam nyo na yun. More like party to, oh. Attend siya ng party, kasi celebration to eh. Ano to, Christmas party. Attend siya ng mga kung ano-anong Christmas party. Sa 2 weeks na to. Pwede rin naman na pagpunta niya dun sa lugar ng celebration, makikita niya yung kaaway niya. Pero hindi siya magpapa-apekto. Mas pipiliin niya maging masaya kaysa mainis. Pwedeng ganun. Kaya nandito yung Queen of Swords na card ng unemotional. Magiging unemotional o emotionally unavailable. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Capricorn to, no? Capricorn reading. Ito. Ang masasabi nito, ibang scenario. Oh, ang cute to. Cute ng mga aso. So, may ano tayo dito. 8 of clubs. At 4 of clubs. Well, mag-iingat. Ito hindi to dikit dun sa mga pinagsasabi ko kanina. Sa bagay, lahat naman ng spread hindi sila magkakatulad, di ba? Hindi sila magkarugtong. So, pinaliwanag ko lang. Kasi dito, kailangan nyo mag-ingat sa possible inggit. Inggit o deceit. Na para bang pinag-iingat kayo na wag basta-basta tatanggap ng kung ano-ano o else mapapahama kayo. Ano siya more like kung may kaaway kayo, wag kayo tatanggap ng anything. O kung di kaaway parang tingin nyo may bad vibes. Hindi nyo ka-close. Kasi may masamang energy na baka mapasa sa inyo sa pamamagitan ng ibibigay niya. Lalo't celebration. Maraming celebration ngayon. Parang fake gift yung mabigay sa inyo. Imbis na blessing, curse. Ano? Ibang case, may problema yung iba sa inyo. Maraming pwedeng reason. So, pwedeng deceit o masyadong selfish. Ayan yung pwedeng problem sa relasyon. Relasyon lang. Sabagay, may career din kanina. Doon lang siya tatama sa relasyon at career. Hindi siya kasama yung relative. Relative, kapitbahay, walang ganon. So, doon lang siya tatama. Okay? Sa workplace, saka sa relationship. So, para may ibang energy, kuha pa tayo. Ito last spread na to. Dito sa deck na to. Kukunin ko na yung last deck. Oh. Ay, kaya lang Jack of Spades. Pero at least nauna yung spade. Bago heart. Well, maraming case. Una, baka anak nyo to, kung may anak.
Magkakajowa yung anak. Sa 2 weeks na to, lalo't nag-aaral pa. Ayun, magkakajowa. So may iba naman na open sa ganyan. May iba na ayaw. Ibang case, parang work romance to. Workplace romance. Kaya lang, kasi basta spades. Asahan mo na may dala yung problema. Kanina ko pa sinasabi yung inggit eh. Inggit, nagsiselos. Kasi relationship, pwede rin kasi sa relasyon to eh. Doon tumama. Sabagay, kanina ko pa rin naman sinasabi yung relasyon. Workplace, walang relative, kapitbahay, di ba? Wala ring friend. So, doon lang siya tatama sa career at relationship. Pero more like doon sa relationship. Kung di pa nangyayari, pero kung nangyayari na siya, kung nangyayari na yung mga pinagsasabi ko, doon may positive outcome in a way na hindi sila maghihiwalay. Okay? Kahit nagkaroon ng third party o selosan, sila pa rin. Yung mag-couple dito, buo pa rin ang samahan. Kasi 2 of hearts yung dulo. Pero kung ito dito, ibang usapan yan. Ngayon, healing. Ito new beginning. New beginning ng healing ay posible sa 2 weeks na to. Tranquility. Power. So, may power kayo na makuha tong tranquility sa 2 weeks na to. So, ano ba yung tranquility? May kakayahan kayo makakapag-relax. Kasi anong relaxation din yan eh. Kung makuha nyo tong peace of mind, pwede rin ganoon. Sa 2 weeks na to. Itong huli. Confidence. At, renewal. So, sa 2 weeks na to, mare-renew ang confidence nyo. Ibig sabihin, kung naging shy type, mababago yan. At magiging confident kayo sa 2 weeks na to. So, maganda yung pagbabago dito sa renewal. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.